Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid, happy fiesta po sa ating lahat. At so may good news tayo at sa motion for reconsideration natin, ma-proceed natin yung kaso at ang yung makasuhan natin yung leader, no? Pasensya na po, no? At kapag hindi ka kakanta, ikaw lang yung mag-file ng kaso. Okay? So salamat tayo, no? Hindi na-dismiss. Good news po, yung unang kaso natin hindi na-dismiss at mapailan natin itong leader na nagbigay ng pera sa mga kandidato. Okay? So, see you in court mga kapatid at good news po ito. So, mabuti na nag-motion for reconsideration tayo pero ang unang makasuhan natin itong leader nila. At meron pa tayong mga plano na gagawin sa sunod na mga araw. Good news po, hindi po na-dismiss yung MR natin. Okay? So, na-reproduce na. So, good news po itong MR natin ngayon. Okay? Natanggap na natin ngayon. Okay. Salamat tayo no sa iskal and then nagbunga talaga yung pabalik-balik natin dun sa lugar. Okay? At makasuhan natin yung mga leader. Pasensya na po kayo. Wala po tayong ginagawa natin ito para sa ikabubuti ng ating tungsod unless amin kayo na leader talaga kayo. Kapag hindi natin gagawin ito, walang mangyayari. So, but focus muna tayo. Good news po ito sa ating kaso. No? Yung MR natin ay nakalusot na. At papailan natin unang-una yung leader nila. Pasensya na po sa mga leader, no? Pero ngayon, ang pag-usapan natin dahil fiesta ngayon sa Holy Rosary Paris Alila, ito yung sayings ni Saint Padre Pio Capuchin, priest and mystic. The rosary is the weapon. With it, we can fight against the forces of evil. So ito yung mga sayings ng mga santo in promotion to the Holy Rosary, mga kapatid, para tayo ay dudubli yung devotion natin sa ating mahal na Birhen. Okay? So may good news po tayo, and then mapatuloy yung kaso natin sa mga bumili ng boto. At sad to say, yung leader ang una nating makasuhan. Okay? So patuloy tayo. Some people are so foolish that they think they can go through life without the help of the Blessed Mother. So maraming sa ating mga tao na parang wala sa matinong kaisipan na nag-rely sa kanilang sarili without the help of the Blessed Mother. So tayong mga Katoliko, lagi tayong nag-ask ng intercession sa ating mahal na Birhen. Saint Louis de Montfort, French priest and missionary known for his devotion to the Blessed Virgin, the Rosary is a powerful weapon to put the demons to flight and to keep oneself in the grace of God. Totoo po ito.
itong sinasabi ni St. Louis, totoo po ito at na-experience ko po ito literal. During exorcism po, mag-rosaryo kami, matutorture yung demonyo at makipag-usap na please, hihingi pa ng pabor, please Darwin, don't pray the Holy Rosary, don't sing the Salve Regina. We are tortured by it. So, papuri sa ating mahal na ina. Totoo po itong sinabi ni St. Louis. The Rosary is a powerful weapon. At dahil dito mga kapatid, may isang iglesia ni Cristo na yung anak niya ay na possess. At doon siya na-amaze sa rosary, mga kapatid. Ngayon ay na-converted na po yung buong pamilya, protestante yung buong pamilya. At dahil sa power and the intercession of Our Lady, sabi niya, bakit matutorture yung mga demonyo na pumapasok na sa katawan ng anak ko? At dahil doon, na-converted sila lahat. If you say the rosary faithfully, you will be saved. Wow! Ang ganda ng mga sayings. So, itong live natin, it is all about the sayings of the great saints. Pero, mamaya, mag-usap tayo patungkol sa buhay ng martir, no? Ano pang sabi dito? Ni St. John Paul II, Pope and devout promoter of the Rosary. At nailigtas itong Sangtupapang ito, si St. John Paul II. Dahil may nagtangkang papatayin siya. At yung bala, mga kapatid, no, doon natama sa miraculous medal of Mama Mary. No? Kaya nga doon sa Lourdes, pumunta kami sa Lourdes, nandun yung malaking image ni Saint John Paul II sa kanyang devotion sa mahal na Birhen. At pasalamat niya, dinagdagan niya yung mystery ng Rosary. Dinagdagan niya ng luminous mystery, no? The Rosary is a compendium of the Gospel. Ito yung summarize sa Ebanghelyo. It is the life of Jesus, mga kapatid. No, totoo talaga ito. The Rosary is the compendium of the Gospel. The Rosary is my favorite prayer. A marvelous prayer. I see it every day. Yung Santo Papa, no? Every day siya nagro-rosaryo. Si Saint John Paul II. Sa kapistahan ngayon sa ating mahal na Birhen. Mga tatay na nakinig sa akin ngayon. Mga tatay, pakiusap po. Pray the Holy Rosary. Every day. Mga kapatid. At sabi naman ni Saint Therese of Lisieux, Carmelite nun, Doctor of the Church. Ordinaryo po siya, pero naging Doctor of the Church itong si Saint Therese. The Rosary is the most beautiful and most rich in graces of all prayers. So, ang ganda talaga ng Rosaryo, no? At sana mga kapatid, hindi kayo mawala ng pag-asa, kahit parang wala ng pag-asa po. Pray the Holy Rosary without ceasing po. Okay. Sabi niya, I always love to pray the Rosary as it gives me great peace. No? Si Saint Therese of Lisieux, kapag meron siya mga problema, you just pray the Rosary with great devotion po. Okay? Saint Maximilian Kolbe, Franciscan friar and martyr. Okay? The Rosary is the most powerful weapon for the salvation of souls. Ito po. So, inaalala ko po yung mga during prayer ko sa Rosary, yung mga supporters natin, nandito, yung mga star senders natin, yung mga benefactors natin sa evangelization at sa mga seminaryan, inaalala ko po kayo every Rosary ko. Hindi lang sa Rosary ko, every adoration natin sa harap ng Blessed Sacrament,
And then sa mga misa natin, inaalala ko lahat. Lalo yung mga kaluluwa sa purgatorio, yung mga kasama natin na hindi pa nanampalataya sa ating Panginoon. No? Marami tayong ipagdasal. At the best weapon, the most powerful weapon to the salvation of souls is the Holy Rosary. Saint Maximilian Kolbe, Franciscan friar and martyr. Hindi ito basta-basta martyr po siya. Ano pa sabi niya? Never be afraid of loving the Blessed Virgin too much. You can never love her more than Jesus did. Huwag kang matakot na ibigin mo ang mahal na Birhen. Hindi yan makapantay sa pag-ibig ni Kristo sa Kanya. Ang ganda, no? Never be afraid of loving the Blessed Virgin too much. You can never love her more than Jesus did. Wow! Totoo naman. Saint Mother Teresa of Calcutta, sabi niya, the fruit of the rosary is the contemplation of the face of Christ with Mary. Ang ganda, no? So, hinihikayat ko yung mga tatay, yung mga nanay, to invite the children of God, to invite your children to pray the Holy Rosary with great devotion po. When you pray the Rosary, you are touching the heart of God through the heart of Mary. Wow! Ganda, no? Ganda yung sinabi ito yung sinabi ni Mother Teresa. When you pray the Rosary, you are touching the heart of God. Wow! Ang ganda. You are touching the heart of God. Through the heart of Mary. Sa pagdaan natin, no? Ang ganda eh. Ito pa. Yun ang sabi ni Mother Teresa. After the Holy Mass, the sacrifice of the Mass, the Rosary is the prayer most pleasing to God and the most beneficial to our souls. Wow! Para ma-encourage tayo to pray the Holy Rosary every day. No, kung madigdagan natin sa isang araw, the best. Wow, no? Saint Francis de Sales, Doctor of the Church, the greatest method of praying is to pray the Rosary. Wow, ang ganda, no? Saint Jose Maria Escriva, founder of Opus Dei, blessed be that monotony of Hail Marys, which purifies the monotony of your sins. Di ba paulit-ulit yung kasalanan natin? Blessed be the monotony of the Hail Marys, which purifies the monotony of your sins. Di ba? Yung paulit-ulit natin sa pag-pray ng Rosary, yan po ang makapurify sa pag-ulit-ulit nating kasalanan. Wow! Ang ganda, no? Ito, yung santo ko, si Saint Anthony Maria Claret. When people love the Rosary, it is good sign that they are on the way of salvation. Ano pala itong palatandaan kung parang kulang na yung araw mo. Kulang na yung araw mo kapag hindi ka mag-pray ng Rosary. When people love the Rosary, it is a good sign that they are on the way of salvation. Wow! No? Okay. Ang ganda, no? Ano pa? Bubusugin ko kayo ngayon sa mga reflection ng mga santo. The Holy Virgin held the Rosary in her hands. Saint Bernadette Soubirous. So, kita ninyo, inawakan niya yung Rosary sa kanyang kamay. She passed the beads between her fingers. She did not move her lips. So, nagdadala talaga siya ng rosaryo, no? So, do not go anywhere without bringing your rosary, mga kapatid. Ako, dala-dala ko lagi yung rosary ko. Sa bag ko, sa wallet ko, sa
sa packet ko, nandyan lang po. If you say the rosary faithfully until death, I do assure you that in spite of the gravity of your sins, you shall receive a never-fading crown of glory. Wow! Ano sabi ni Saint John Marie Vianney? If you say the rosary faithfully until death, I do assure that in spite of the gravity of your sins, you shall receive a never-fading crown of glory. Wow! You're inspiring, no? Para ma-inspire tayo, mga kapatid, no? Saint Louis de Montfort, again, because he emphasized the rosary so much, he loved Mama Mary so much. When the rosary is said well, take note, when the rosary is said well, dahil marami sa atin, aminin natin, marami sa atin na magro-rosaryo ang bilis. Magkimekir pa niya, Santa Maria, Amen. Diba? So ngayon, ang sabi ni Saint Louis de Montfort, when the rosary is said well, it gives Jesus and Mary more glory and is more meritorious than any other prayer. Is more meritorious than any other prayer. Wow. No? Saint Dominic Savio, sabi niya, give me my weapon. Speaking of his rosary, he considered rosary as his powerful weapon. Saint Catherine of Siena, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. This prayer is like a sword thrust into the heart of Satan. Totoo po. Itong sinabi ni Saint Catherine of Siena, mga kapatid. Last three. Saint Charles Borromeo, sabi niya, the rosary is the most powerful means of attaining eternal life. It is the remedy for all our evils, the root of all our blessings. Sana po, sa fiesta niya ay doble na yung ating pag-ibig at devotion sa pagro-rosaryo, mga kapatid. At sabi din ni Saint Bridget of Sweden, know that the Angelic Psalter Rosary, ano pala itong Rosary? Angelic Psalter is the foundation of the New Testament. Wow! Therefore, you must teach it to others. Mga nanay, assignment ko sa inyo, mga tatay, assignment ko sa inyo, teach your children to pray the rosary every day. Mga politiko na nakinig ngayon, pray the Holy Rosary every day. Mga pari, mga seminarian, pray the rosary every day. Ano pa? Last saying, Saint Catherine Laborie, hindi po, incorruptible po siya, no? Si Saint Catherine Laborie. After this, isi-share ko po sa inyo, mag-relive tayo, naghihintay ako sa mga bisita natin, no? So, wala naghihintay, may ginagawa, no? So, nandito, na-busy tayo research sa mga buhay ng mga martir, no? So, ngayon, ito, Saint Catherine Laborie, hindi po siya nalalagnas, hindi po incorruptible po. Nakita po ng dalawa kong mata sa pagpunta natin sa Our Lady of Lourdes. Si Saint Catherine Laborie, visionary of the miraculous middle. Siya, no? One must pray the rosary. The Blessed Virgin will grant great graces, not ordinary graces, but great graces to those who pray it with devotion. Take note, those who pray it with devotion. Hindi yung nagdadasal pero iba yung iniisip. Hindi yung nagdadasal pero may ginagawang iba, no? Hindi yung nagdadasal na maraming inaatubag.
No? Pray it with devotion. Take note. Pray it with great devotion. So, yan lang po muna, ha? At magre-live tayo. 2 minutes from now, magre-live tayo sa 15 Promises of Mama Mary. Sa mga sa mga nag-pray ng rosary. Okay? Mga 2 minutes from now, magre-live tayo. Okay? Happy Fiesta, Our Lady of Rosary, Lila Bohol. Tagalila, Happy Fiesta po. God bless.